Mga kapuso, libo-libo pong Pilipino ang dumalo at nakiisa sa isinagawang malawakang kilos protesta kontra katiwalian kahapon. Nagkaroon ng rally sa Luneta Park sa Maynila, sa EDSA People Power Monument sa Quezon City at iba pang lugar sa bansa. Ang tanong ng marami, ano kaya ang epekto nito? Tatalakayan natin yan dito sa Issue ng Bayan. At makakasama po natin ang isang political sociologist mula sa University of Santo Tomas, Professor Frederick Ray. Good morning po, Prof. Ray. Good morning po at good morning po sa lahat ng tagapanood. Yes. Prof, nasaksihan ko po mismo, no? And I'm sure kayo rin nasaksihan nyo dahil I understand kayo po mismo ay pumunta rin sa EDSA. Nasaksihan natin yung nangyaring pagsasama-sama ng ating mga kababayan para labanan yung korupsyon, partikular sa issue ngayon ng maanumalyang flood control projects. Ano? At nakita natin talagang iba't ibang sektor ng lipunan, nagsama-sama, merong bata, may mga senior citizens, mga PWDs even, simbahan, mga civil society groups, at talagang kayo ba naramdaman nyo? Ramdam na ramdam talaga kasi yung ngit-ngit, yung galit, pati na rin yung talagang gigil ng mga kababayan natin no, dito sa naungkat na korupsyon, yung very brazen na corruption. And kahit na talagang inulan tayo sa EDSA, walang ni isang umalis. Nakita niyo ba yon? Talagang walang natinag sa pwesto. So, ganun katindi yung kanilang, yung ating, yung sentimiento, no? So, Professor, gusto kong tanungin sa inyo, overall, ano ba ang tingin niyo sa nangyaring malawakang protesta kahapon? Ito po ay pagpapakita na ang mga dinadanas nating hirap at mga kaguluhan sa lipunan po natin ay hindi siya nagmula sa galit ng may kapal or galit ng may likha. At ang pinagmulan po ito ay ganid ng marami nating mga kasamahan sa politika at sa bürokrasya. Although isinusulong nga na maging peaceful yung mga ginanap na protesta, may mga ilang kaguluhan rin, no? Gaya nung nangyaring pambabato at pagsusunog ng gulong ng isang truck sa Ayala Bridge sa Maynila. Meron din tayo nakitang sinisira, talagang pinagsisipa yung traffic light. Ano po bang tingin nyo rito? Umabot na nga sa talagang maraming nasaktan. Bibigyan po muna natin ng credit ang ating Philippine National Police kasi sa nakita po natin talagang sa tingin ko po nagbigay po sila ng maximum tolerance. Ang problema po ay hindi natin masyadong naintindihan na ang freedom of expression po natin, yung right to assembly, ay may hangganan. May nakalagay po kasi sa Constitution natin na kinakailangan mapayapa, peaceful assembly. So dapat po, tayo ay iparating natin yung galit, yung ngit-ngit natin sa mga pang-aabuso sa bayan, pero may hangganan po. Hindi mananakit. Hindi mananakit, hindi maninira. Oo, yun, ang tindi nung nangyari. At kaugnay nga ng kaguluhang ito, isinailalim sa lockdown yung Malacanang dahil sinubukan daw ng ilang grupo na makalapit sa gate ng palasyo. Kasi yung pinagraralihan nila kung saan sila nanggulo, yung Ayala Bridge, konting liko lang nun, Malacanang na eh. At sa tingin niyo po ba, indikasyon po ito na medyo naging out of control yung protesta? Nagkaroon po ba ng failure of intelligence dito? Unang-una po, dalawa lang po kasi ang na-identify na protest areas natin. Yung Luneta at yung EDSA. Ang tanong natin, bakit meron doon na iilang grupo na at sila pa ang gumawa ng kaguluhan? So, wala silang mga placard, napansin nyo? Para sa akin po, may mali siya po yan. Talagang sinadya at siguro merong political motivation kung bakit kinakailangan maging magulo ang isang payapang pagtitipon. Anong tingin nyo doon? May interest po na namamayani doon dahil may mga panawagan na ating pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. So isa po yun sa mga sa tingin ko ang dahilan kung bakit may nagmamando at may nagpa-finance sa likod ng ganitong mga grupo. So Prof, ibig sabihin, hindi talaga sila bahagi nung talagang galit na doon sa anomalyang nakita o naungkat, kundi talagang gusto lang nila manggulo? Yeah, sa tingin ko. I-take advantage yung opportunity? Yeah, sa tingin ko sabi natin may mali siya. Kasi
Ang sabi natin, mag-assemble tayo, lalabanan natin yung korupsyon, lalabanan natin at ipakulong natin yung mga umabuso sa bayan. Hindi natin sinabi na sirain at sunugin yung property ng Maynila at yung private property ng mga Oo, negosyante. dahil pera rin ng bayan yan eh. Yes Pero ito po. nga, Prof, ang dami rin nating nakita mga sikat na personalidad at artista na nakilahok sa mga rally. Meron po sa Luneta, meron din po sa EDSA. Gaano po ba kahalaga yung presensya ng mga personality sa ganitong mga protesta? Gaano kalaki yung impluensya nila? Yes. Malaki po yung influence ng mga sikat na personalidad dahil gusto nating ipakita na itong turning point sa lipunang Pilipinas, hindi lang po siya isang spectacle na ginawa natin ngayon at bukas makakalimutan na natin. Ito po ay isang pagpapakita ng solidarity o pagkakaisa ng lahat ng antas ng lipunan mula sa pinakasikat, pinakamayaman, pinakamataas hanggang sa pinakaibaba, hanggang sa may mga kapansanan natin na kababayan na lumabas sa kalsada para manindigan para sa katotohanan at accountability po. Alright. Pero ito nga, Prof, pagkatapos nitong nationwide rallies na to, syempre ang tanong ng bayan, what's next? Ano kaya ang magiging epekto ng mga protesta sa ongoing flood control investigations ngayon? Meron po bang makukulong? At hindi lang mga fall guy ha, yung big fish talaga. Dapat po may makulong dahil ma-avert or mapipigil lamang ito kung merong mangyayaring reorganization ng power at reorganization ng authority. At nakikita po natin na may mga repeat offenders, mga recidivist na mga violators na kinakailangan mapatunayan natin or mapatunayan nila na inosente sila o kung hindi, baka magkita-kita ulit sila sa loob ng kulungan. So, inaasahan natin na magpapatuloy yung mga ganitong protesta hanggat walang nakikitang nakulong talaga. Sa tingin ko po dapat ipagpatuloy. Wala pong masama sa pagpoprotesta hanggat hindi po tayo nakakasakit at nakakasira ng mga pag-aari ng gobyerno at pagmamay-ari ng mga negosyante po. Alright, maraming salamat po Professor Frederick Ray ng University of Santo Tomas sa impormasyon pong binigay niyo sa amin. It's very enlightening what you just told us, what you shared with us this morning. At mga kapuso, patuloy po nating babantayan ang mga issue ng bayan. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.